Paano na naman to? Paano to? Y is equals to cosine squared hyperbolic 3x. So, since naka-squared siya, ibig sabihin yan, may power yan, or may exponent yan. So, pwede nating gawin, pwede nating i-rewrite itong cosine hyperbolic squared 3x to, ayan, may parenthesis or may bracket, cosine hyperbolic 3x squared. Now, since may exponent na nga siya, ang pwede natin gawin dyan is power rule. So, sa power rule, okay, note ulit tayo para hindi natin totally malimutan, na ang derivative ng x raised to n natin is n times x raised to n minus 1. Ito yung power rule natin, okay? So, derivative ng y with respect to x is equals to 2 times yung nasa loob cosine hyperbolic 3x times yung derivative nitong buong to. Okay. Kasi ang ginawa lang natin is nag-power rule lang naman tayo eh. 'Di ba? So, ano lang 'yun, parang inuna lang muna nating i-derivative yung sa power, then isusunod na natin yung kung ano yung nasa loob nito or kung ano yung loob nito nito i-derivative natin. Okay, so magno-note ulit tayo dito. Note ng derivative ng cosine hyperbolic kapag naka-chain is equal siya sa sine hyperbolic u times derivative ng u natin with respect to x. At this point, hindi na natin kailangan i-negative yan, o hindi na natin kailangan alamin kung negative ba siya or positive, since ano na siya eh, given na siya or suggested na siya mismo nung mismong formula kanina. Ito siya oh. Ito siya oh. Ayun, hindi na natin kailangan mag-overthink na negative yan kasi positive talaga siya. Ayun. So, ang u natin dito, let u be equal to 3x. Derivative ng u natin with respect to x, 3. Ayan. So, 2 times cosine hyperbolic 3x times, okay, times 3. O, ididiretso na natin. 3 sine hyperbolic 3x. So, bale, ang ginawa ko lang dyan is sine hyperbolic 3x. Sorry. Then, yung derivative ng u natin with respect to x, which is yung u natin is 3x. So, derivative niyan is 3. So, minultiply ko lang para maging 3 sine hyperbolic 3x. Ayan. Ayan na. So, bale, 2 times 3 will give us 6 cosine hyperbolic 3x sine hyperbolic 3x. Or pwede natin pagbalik ta rin yan. Kabaho din. Parang, ba't ganun? Ba't, ano bang pwede natin gawin dyan? Ipaproduct rule ba natin yan? Or ano bang pwede natin gawin dyan? Ang pwede natin gawin dyan is identity. Mag-aano na naman tayo? Mag-assume na naman ulit tayo. So, assume na sine hyperbolic x cosine hyperbolic x is equals to 1/2 sine hyperbolic 2x. Sine hyperbolic a cosine hyperbolic a is equals to 1/2 sine hyperbolic 2a. So, naglet tayo na yung a natin is 3x. So, sine hyperbolic 3x cosine hyperbolic 3x is equals to 1/2 sine hyperbolic 2 times 3x. So, bibigyan tayo niya ng sagot na 1/2 sine hyperbolic 6x. So, ayun na. Meron na tayong simplified version nung cosine hyperbolic 3x and sine hyperbolic 3x natin, which is, ito na, 1/2 sine hyperbolic 6x. So, derivative ng y natin with respect to x is 6 para 6 times 1/2
sine hyperbolic 6x. 6 to 6. So, magka-cancel yung ano natin, magka-cancel itong 6 at saka itong 2, then magiging 3 na lang to. So, ang derivative ng y natin with respect to x is 3 sine hyperbolic 6x. Ito na yung sagot sa ano natin, sa problem natin.